Hello, magandang gabi walking listeners. Episode 29 na tayo dito sa I Walk, You Listen. Samahan niyo ulit akong magpalipas ng oras ngayong gabi habang naglalakad-lakad tayo rito sa gitna ng tahimik na kalsada ng lungsod. Chill lang tayo ngayon pero habang pinagmamasdan ko yung liwanag ng mga ilaw sa daan, may nabasa akong kwento na sobrang nakakapanggigil at talagang nagpataas ng presyon ko. Title pa lang, talagang mapapaisip ka na. OFW Remittance. Binawi ko ang padalang pangnegosyo nang nahuli kong ipinambili pala ng kotse ni Kuya. Gusto ko lang itanong sa inyo hanggang saan ba dapat humahantong yung pagiging mabait natin sa sarili nating pamilya? Kasi kanina habang nag-scroll ako sa Reddit, napapost talaga ako sa kwento ng isang kababayan natin sa abroad. Direct hit sa mga nagpapadala ng tulong pauwi sa Pilipinas. At honestly, it's giving major boundary problems and toxic family vibes. Ipakilala natin si OP. 2 taon na siyang nagpapakapagod sa Middle East bilang isang systems administrator. Sobrang tipid niya sa sarili, tipong halos hindi lumalabas tuwing weekend para lang makapag-ipon. Ang main goal niya kasi, matulungan yung pamilya niya sa probinsya na magkaroon ng sustainable na kabuhayan. Naisipan niyang magpadala ng ₱250,000 para sa balak na grocery store business. Ipinagkatiwala niya yung buong pera sa nanay niya at sa kuya niyang walang permanenteng trabaho. Ang usapan, yung kuya ang mag-aasikaso ng mga permit, suppliers, at pwesto para naman magkaroon ito ng sariling kita at hindi na palaasa. Monthly, nagpapadala pa si OP ng dagdag na budget para sa lakad at pang-requirements. Low-key nakaka-proud sana kasi pangarap niyang maiangat yung pamilya niya. Pero story turn, makalipas ang 3 buwan, napansin ni OP na tuwing manghihingi siya ng update o resibo sa construction at stocks ng grocery, laging naiwas yung kuya niya. Nagdadahilan na busy daw sa munisipyo o kaya matagal daw ang approval ng mga papeles. Hanggang sa isang araw, nagpost yung hipag ni OP sa Facebook ng picture na may caption na, "New baby, thank you Lord para sa blessing na to," katabi ng isang brand new na sedan. Nagtaka si OP. So tinawagan niya agad yung nanay niya para magtanong. Ang sagot ba naman sa kanya, kailangan daw kasi ng kuya niya ng sasakyan para pamalit sa delivery truck ng grocery branch nila. Pero napag-alaman ni OP sa isang pinsan na ginagamit lang pala to ng kuya pangkargada, ng vanity shots at panggala kasama ang barkada. Malala pa rito, nabawasan na pala ng husto yung pondo para sa negosyo dahil doon kinuha ang down payment at advance monthly amortizations. Pinagtatakpan pa ng nanay nila yung kuya dahil daw panganay at dapat intindihin. Dito na pumasok yung matinding galit ni OP. Hindi siya nagdalawang isip dahil nasa bank account pa ng nanay niya yung natitirang balance na hindi pa nagagastos para sa kotse, ginamit ni OP yung online banking access na nakakonekta sa joint account nila para i-transfer pabalik sa sarili niyang personal savings account ang natitirang ₱300,000. Hindi lang yun, tinawagan niya yung dealer ng kotse gamit ang legal authority niya at sinabihang ihinto ang anumang authorization. Sabay ultimatum sa kuya niya, ibenta o isurrender ang kotse para mabawi ang down payment o kakasuhan niya ito ng qualified theft. At hindi nagpatalo si OP sa guilt trip. Nung nagmakaawa yung nanay niya at nagalit yung kuya na pamilya pa rin daw sila, nanindigan si OP. Nakuha pabalik yung pondo. Binenta yung kotse para maipambayad sa natitirang obligasyon at tuluyang itinigil ni OP ang pagpapadala ng allowance sa pamilya hanggat hindi natututong humawak ng pera ang kuya niya. Sa ngayon, secure ang pera ni OP at nag-umpisa na siyang mag-invest sa sarili niyang pangalan. Grabe yung pinagdaanan ni OP, di ba? Pero at least sa huli, naipaglaban niya yung pinaghirapan niya at hindi siya nagpadala sa toxic na obligasyon sa pamilya. Para sa akin, tama lang yung ginawa niya kasi boundaries are very important, lalo na kapag perang pinagpaguran sa ibang bansa ang pinag-uusapan. Ikaw, anong say mo sa ginawa ni OP? Valid ba yung ginawa niyang pagbawi sa pera at pag-cut off sa kanila? O dapat ba mas naging mautak at mahinahon pa siya dahil pamilya niya yon? Mag-comment kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. Muli, ako ang inyong narrator. Mag-like, follow, at mag-subscribe para sa susunod nating lakad. Magandang gabi sa inyong lahat.